Pastor Apollo C. Kibuloy. Tinatago-taguan ang mga NBI. Matataguan niya kaya after ng NBI kung hindi siya makita ang FBI? Magkano sir? Ang alin? Ang alin? Ang alin? Walang binabayad sa amin dito. May piso. Wala. Panoorin natin ang balitang ito. NP, kahit mga ordinaryong mamamayan, pwedeng umaresto sa pastor habang may humihiral na arrest warrant laban sa religious leader. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Doan. Ito mga kababayan ko, kababalita lang po ha. Kayo po mga kababayan ko, ay kahit kayo po, pag nakita nyo po si Kibuloy, sabi po sa balita, ay pwede nyo daw pong arestuhin. Ang tawag po doon, citizen's arrest. Bakit po citizen's arrest? Kasi po si Kibuloy ngayon ay pisang pugante na. Ayan po ang balita, mga kababayan ko ha. Tuloy. 7 araw na lang ang natitira sa palugit para mahanap ng mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Ina-ina ng warrant of arrest ang pastor para sa kasong child abuse at sexual abuse. Kung hindi pa rin siya mahanap, ibabalik sa korte ang 2 warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12. Ayan, ako mga kababayan ko. Ito, latest update to ha. Latest update to. Kaya Kibuloy, mga kababayan ko. Tinataguan na ni Kibuloy itong mga NBI. Maghihintay ulit. Kaya mga kababayan ko, ganyan ang ginagawa niya. Hinahalughog na yung Davao. Pero may nakita akong error dito. Promise. Ng panibagong warrant o kung ano man ang May napapansin ako dito at tagilid do. magiging desisyon ng korte sa kaso ng pastor. Kaya naman hindi na lang sa Davao Region nakatutok ang tracking team na binubuo ng PNP, CIDG at Intelligence Community. Sana makita. Diba? Kasi mapapahiya kayo dyan eh. Ibig sabihin, tinalo pa si Kibuloy nakapuslit tapos kayo wala kayong kaalam-alam. Alam nyo, yung nagtaka ako dito eh. Nagtaka ako dito talaga. May komento ako dito sa NBI. Sorry mga kapatid natin doon. Napakarami natin tauhan, mga kababayan ko. Pero yung sagot nung team leader, hindi ko gusto eh. Pasensya na. Pagpakinggan natin to. Manhunt operation po yan since he was not located within the area po of Davao. Then yung ating tracker teams po would also implement doon sa mga areas na sa tingin po nila na possible na kinakuhanan po ni Pastor Kibuloy. Tingnan nyo may sagot dito sila. Kaya din ng PNP ang publiko na makipagtulungan sa kanila sa pag-aresto kay Kibuloy. Alam nyo sa totoo lang, yung PNP, hinihikayat natin yung taong bayan na aresto yung si Kibuloy. Malabong mangyari yun. Kasi unang-una, hindi ako maniniwalang hindi armado yan si Kibuloy eh. Sa totoo lang, mga kababayan ko, mga kapatid, hindi ako maniniwalang hindi armado yan. Itong ginagawa na lang nila to, mga kababayan ko, itong ginagawa na lang nila to, it's a play na lang eh. It's a play. Para sa akin. Tandaan ninyo, hindi na magtatago ang isang pugante dyan sa kanyang vicinity. There is a possible, mga kababayan ko, na hawak ng MNLF yan, hawak ng mga leaders ni Duterte, hawak ng mga vigilante ni Digong. Yun, ganun mga kababayan ko. Hawak ng mga, for example, MNLF lang kayang-kaya itago yan si Kibuloy. Mga kababayan ko. And anytime mga kababayan ko, one of my prediction na sinasabi ko sa inyo, kung bakit tinatago yan, malakas ang loob na itago yan, may pumoprotekta dyan. Mga kapatid. Nakakahiya, di ba? Piruin nyo yung mga senators natin, Diyos ko po. Di ba? Tuloy. Even po ang civilian po ay pwede pong i-implement po ito. Basta makita po siya dahil ito po ay warrants of arrest ng issued na po ng ating mga korte. Sorry hindi ko isasaalang-alang yung buhay ng sibilyan. Pero pwedeng magturo yung sibilyan. Ang problema kahit makita ng sibilyan si Kibuloy, magpapipikit mata yan eh. Bakit mga kababayan ko? Katwiran ng sibilyan, ayaw namin madamay sa gulo nyo. Solusunan nyo yan. Diba? Pero kung pwede mapahamak pati sibilyan dyan eh. Mga kababayan ko
Pero kung matapang naman yung civilian, why not? Tamputin mo si Kibuloy, tignan natin kung di ka maratrat ng mga yan. Di ba? Yes, kunwari lang pero pinoprotektahan like kay Bantag. Baka magkasama sila dyan. We don't know. Nagbabalari ng PNP sa sinumang nagkakanlo kay Kibuloy na posible rin silang managot sa batas. Kahit naman po magbanta tayo, kailangan natin ng strong implementation sa atin. So, totoo lang, nakikita ko dito, tingnan nyo, 3 araw ng tingnan nyo, 3 araw na kayong naghahanap kay Kibuloy dyan sa loob ng compound. May masasabi ang tao sa inyo. Sorry for our uniform personnel, no? Ito, alam kong pinatutupad nyo na yung batas, pero may error po yung nagsalita sa inyo. Napansin po namin. Pinupuntahan ng NBI at mga pulis ang pag-aari ni Kibuloy sa Davao at Samal Island. Paano nyo po bibisitahin? Maayos namang tinanggap ng mga abogado at ilang miyembro ng KOJC ang arrest warrant. Ayon sa korte, dapat personal na pumunta si Pastor Kibuloy Tingnan nyo, sa Regional Trial Court para magpiyansa. Bagamat itinuturing ng pugante si Kibuloy, hindi pa raw siya kinukonsiderang armado at mapanganib. Hindi nyo kinukonsiderang armado at mapanganib. Sa tingin nyo, mga kababayan ko, paano magiging mapanganib si Kibuloy, mga kababayan? Hindi, sagutin ko po kayo. Paano magiging mapanganib si Kibuloy? Hindi nyo ba nahahalata? Mahina ba ang intel ng Pilipinas? Number 1 ang thinking ko dito, kinakanlong yan sa Mindanao. Wala na yan sa Davao Region. To be honest, wala na sa Davao Region yan. Hindi yan mananatili sa Davao for 10 days hanggang tinahanap siya. Dahil yung mga NBI, sino bang bobo, di ba? Hindi naman tayo anga-anga. No? Yung mga NBI, yung mga pulis, nakatutok doon sa mga ari-arian niya. Si Kibuloy aalis lang doon yan eh. Lilipat lang ng ibang syudad yan, lilipat lang ng ibang probinsya yan. Pupunta lang yan ng Maguindanao, pupunta lang yan doon sa mga Marawi, pupunta lang yan sa ganito, nagtatago sa MNLF. Diba? Kung itago siya ng gano'n, gaya na kay Marwan, diba? Itago siya sa gano'n. Makikita ba siya ng mga pulis? Hindi, mga kababayan ko. Kaya nga nakikita ko dito, naglalaro tayo, mga kababayan. Naglalaro po tayo. Naglalaro po tayo dito. Sorry to say Ito nakikita ko. Merong pagpoprotektang nakikita ako dito eh. Tuloy. Yung mga choice members, mga officers ng Kingdom of Jesus Christ, pagdating natin, pinapapasok tayo agad. Talagang mapapasukin kayo. Sinasamahan tayo without any resistance naman. Not any resistance, correct. And wala kami nakikita meron silang mga armas. Wala po kayong nakikitang any armas sa kanila, mga kababayan. Kung hindi talaga mag-aarmas yan. Doon sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nila. Hindi magre-resistance yan kasi wala naman talagang mga tao doon. Yan ang totoo. Wala si Kibuloy dyan. Palugog yung buong compound. But this compound, over too big, hindi natin kakayanin. Ayan, example. Hindi nyo kakayanin, kulang kayo ng puwersa dyan. Diba? Pero think of it, mga kababayan ko, magsasayang tayo ng 10 days dyan, wala si Kibuloy dyan, mga kababayan ko. Ako 100%, wala si Kibuloy sa Davao Region. Kasi alam ni Kibuloy, sa Davao lang maghahanap yung mga naghahanap sa kanya. Kaya tatawid ng ibang lugar yan. Tuloy. Base doon sa actual nating pag-serve ng warrant of arrest. Wala namang resistance, no? In fact, gusto nilang ipalugog yung buong compound. But this compound, over too big, hindi natin kakayanin. Nauna nang sumuko ang 5 kapwa-akusado ni Kibuloy sa kasong child abuse. Pero pansamantala sila nakadaya matapos magpiyansa. Tiniyak naman ng NBI ang kaligtasan ni Kibuloy oras na sumuko o maaresto. Ito lang nagustuhan ko sa NBI. Pero di diretsahang masagot ng mga otoridad kung magagarantiya din nila ang kaligtasan ng pastor oras na FBI na sa Amerika ang makakuha sa kanya. Ayan. Ito, sabi dito, hindi na magagarantiyahan ng NBI kung sakaling FBI na ang makakuha sa kanya na tauhan ng Amerika. Sa makatuwid, mga kababayan ko, anytime papasok dito ang FBI. Mga kababayan ko, para hantingin tong si Kibuloy. Ang pinaka nakakatakot dito na trail nakikita ko, this is gonna be a war between prinsip mga taga-suporta ni Kibuloy. Tandaan nyo, hindi ako maniniwalang hindi mapanganib si Kibuloy, mga kababayan ko. Kung kanya nga lang sa tula
pinaliligiran siya ng itim at pulang langgam. Ano itim at pulang langgam? Di ba MLLF yun? That is very common. Kaya nakakatakot yan, mga kababayan ko. Hindi po biro yan. Kaya mag-isip-isip kayo sa mga kababayan natin. Kung ako dyan, mas palalakasin ko pa, if ever na makakuha tayo ng tulong sa FBI, well, sana magkaroon pa para mas madaling matukoy kasi mas high-tech ang gamit nila. But this time, mga kababayan ko, for me, naglalaro tayo. Hinahanap natin yung taong wala sa hinahanap natin. Sana yung mga tracker team, may matinding research para matinding paghahanap pa makita nila. So far, ang nalalaman natin balita right now, mga kababayan ko, hindi anytime, mga kababayan ko, ay maaaring pumasok ang FBI. Dahil if ever, mga kababayan ko, if ever na matapos nga ito, ang hindi magagarantiyahan ng NBI kapag ang FBI ang nakakuha kay Kibuloy. Tandaan nyo po, magkaiba po ang Federal Bureau of Investigation ng Amerika at National Bureau of Investigation, mga kababayan ko. Sa Pilipinas, pwede pa siyang babyhin, pero FBI hindi siya sasantuhin. Kaya abangan natin yung mas marami pang update dito, mga kababayan ko. Tinatago yung si Kibuloy, may protector na nasa kanlungan ni Kibuloy, salot ng group. Ako sa tingin ko lang, for example, tinago ni Duterte sa bahay niya yon, tapos walang search warrant yung bahay ni Duterte para pasukin, baliwala yon. Ganun example nun. Pero kung ako kung for example, kunwari ako si Kibuloy, magtatago ako, hindi ako magtatago sa mga compound ko. Kasi yan ang number 1 na iwawarrant ninyo. Diba? Yan ang number 1 na sa search warrant ninyo. Kaya hindi ako magtatago dyan. Punta ako ng ibang city sa Mindanao, doon ako magtatago. Ganun. Diba? O, diba? Mas high-tech kasi gamit ng FBI sa totoo lang eh. Baka may nagtago sa kanya. Well, we don't know, mga kababayan ko, pinagtatago sa kanya. Diba? Yan ang nakakatakot. Pinoprotektahan siya na pinoprotektahan ng ganyan. Tandaan nyo, fugitive na yung tao na yan, pugante na yan. Abangan na lang natin susunod na story nito. Malatebes to, mga kababayan ko. Malatebes ang storya nito. Yan ang paulit-ulit kong pinagtatanggol. Kaya nagtatanggol kay Kibuloy, dapat na imbestigahan din. Ako, yung mga vlogger niya, dapat imbestigahan din yan. Diba? Total naman, saksakan kayo ng gamit, pinagtatawanan nyo yung mga NBI. O, sabi pa ng isang vlogger, tinataguan ni Kibuloy yung mga NBI. Proud na proud pa sila sa content nila na tinataguan ni Kibuloy yung NBI. Tandaan ninyo, pag gumalaw ang NBI Forensic at gumalaw ang NBI Cybercrime, tapos kayo. Diba? Tinataguan sa akin, mga kababayan ko, huwag mo i-challenge ang NBI, mga kababayan ko. Huwag mo i-challenge ang NBI. Kaya nilang gawin yung hindi mo kayang gawin. Mga kababayan ko. Kaya ngayon pa lamang, mga kapatid, ay umpisahan na natin, abangan yung susunod na kabanata dito kay Kibuloy, kung paano makikita itong leader na to, mga kababayan ko, na wanted sa Pilipinas at sa Amerika. Mga kababayan ko, isa-isahin natin yung mga taong pumuprotekta dito. Okay? For the meantime, ito muna may babalita natin. Wanted siya sa Pilipinas at sa Amerika at anytime pwedeng pumasok ang FBI. Okay? Para sa mga hindi nagtatanong pa dyan, hindi sa akin galing yon. Mismong sa NBI. Hindi nila kayang garantiyahan si Kibuloy na protektahan kapag pumasok na ang NBI at FBI ang nakahuli sa kanya. Okay, mga kababayan ko, sana clarify tayo doon. Sa mga bashers ko, sa mga Kibuloyans, pasensya na kayo. Totoo lang yung sinasabi natin. Walang samaan ng loob. No? Protektahan nyo yan. Ang sa amin, patutupad natin ng batas natin. Mga kababayan ko. Okay? Para hindi kayo maligaw-ligaw, pasukuin nyo na lang yung amo nyo. Diba?
Baka mamaya after months, 1 year, lumitaw din to. Mga kababayan ko. Kaya yan ang aabangan natin. Okay? Mga kapatid?